Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw kong tagapakinig. Sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng 18 taong gulang na si Rodel. Ang binatang pinagkalooban ng isang agimat ng kulay pulang kabayo. Ano ang misyon na kailangan niyang tuparin? Magtagumpay kaya siya sa pagpuksa sa kampon ng kadiliman? Ano-ano ang mga bagay na matututunan ni Rodel sa pagtuklas ng kakayahan ng kanyang agimat? Matanggap kaya niya ang lihim ng kanyang amang si Mang Philip? Sama-sama po nating pakinggan ang kwento at pakikipagsapalaran ng binatang kutsero na may gabay ng kulay pulang kabayo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Rodel! Rodel, nasaan ka ba? Rodel! Ano ka ba naman, Marco? Bakit ka ba sumisigaw? Pambihira ka naman, tao ka, oh. Dinaig mo pa ang hinahabol ng 10 halimaw, ah. Diyos ko, nandito ka lang pala eh. Kanina pa kitang hinahanap tol eh. Nalibit ko na yata ang buong baryo sa kakaharap sa'yo. Teka, sandali lang. Umayos ka nga muna. Bakit mo ba ako hinahanap, ha? Ano ba kasi yun? O sabihin mo na. Kinakabahan na naman ako sa'yo, eh. Tol, ano kasi masamang balita. Tsak na mabibigla ka. Kasi ganito, Ano ba kasing balita ang sinasabi mo, Marco? Sa tono ng pananalita mo, eh. Para ba may nangyari sa pamilya ko, eh. pare, ito na nga, huwag ka mabibigla. Kasi si Buddy eh. Bakit, pare? Ano nangyari kay Buddy? Rodel, sumama ka na lang sa akin. Ang hirap ipaliwanag sa'yo eh. Tara na, bilisan mo. Kailangan mo itong makita. Wala nang nagawa ang may 18 taong gulang na si Rodel nang hawakan ang kanyang kamay at hinila siya ng kaibigan si Marco. Tinahak nila ang daan papunta sa lugar kung saan ito nanggaling. Halos kalad ka rin siya ng kanyang kaibigan. Marating lang nila ang bahagi ng kakahuyang pinagtalian niya sa kanyang alagang kabayo. Wala silang imikang dalawa habang mabilis ang kanilang takbo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Rodel. Pakiramdam niya ay merong masamang nangyari kay Buddy. Halos manginig ang buo niyang katawan dahil sa pag-aalala. Ilang saglit lang ang lumipas ay bumungad sa kanyang paningin ang umpukan ng maraming tao. Nagkakagulo ang mga ito sa pagtingin sa kabayong nakahiga sa lupa. Halos lahat ng nakakakita sa nangyari ay napapaantandang krus at tumitingala pa sa langit. Nang naramdaman ng mga tao ang presensya ni Rodel, umalis sa mga ito sa paligid ni Buddy. Kaya naman, tumambad sa kanyang paningin ang kaawa-awa niyang kabayo. Naramdaman niya ang pagbitiw ng kamay ni Marco sa kanyang braso at tinapik siya nito sa balikat. Dahan-dahan siyang lumapit at tuluyang nalantad sa kanyang paningin ang nakahigang kabayo. Sa tabi nito ay ang kanyang amang si Mang Philip. Basang-basa ang pisngi nito dahil sa luha. Alam niyang ang nakahantusay na kabayong si Buddy ay wala ng buhay at matigas na ang katawan. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Rodel sa eksenang yon. Umagos ang masaganang luha niya sa pisngi at napaluhod sa tabi nito. Hindi niya maipaliwanag ang sakit habang nakatingin sa muka ng kanyang alagang hayop. Tay, ano to? Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura ng kabayo ko, Buddy? Buddy! Sino may gawa nito kay Buddy, Tay? Anak, lakasan mo ang loob mo. Nakita lang siya ng kaibigan ko na wala ng buhay na nakahandusay dito sa lupa. Kutob ko, may pumatay sa kanya, anak. Itay,
Bakit nangyari to kay Buddy? Buddy! Sino ang hayop na gumawa nito sa'yo? Tay, wala na akong alagang kabayo. Mga hayop sila! Pinatay nila si Buddy! Tumayo ang kanyang amang si Mang Philip at inalalayan siyang tumayo para hindi niya makita ang mga sugat sa katawan ng kabayo. Subalit bahagya niyang iniiwas ang kanyang ama habang ang kanyang paningin ay nakatutok pa rin sa nakahigang si Buddy. Naliligo ito sa sariling dugo. Dilat ang mga mata at nakalaylay pa ang dila. Pinahirapan muna ito bago pinaslang. Tila gumuho ang lahat para sa kanyang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kabayo. Simula ng 10 taong gulang pa lamang siya ay kasama niya na ito hanggang sa kanyang paglaki. Kaya masakit para sa kanya na makita ang itsura nito sa ganung kalagayan. Dahan-dahan siyang lumapit at pinagmasdang mabuti ang mga sugat sa katawan ni Buddy. Lumuhod siya sa tabi nito at hinaplos ang nanginginig niyang kamay, ang leeg ng kabayo. 2 malalim na butas ang nakita niyang dahilan kung bakit nasawi ang kawawang si Buddy. Ang mga tao sa kanyang paligid ay nagmistulang mga bubuyog na nagbubulungan. Kanya-kanyang opinyon ang bawat isa sa posibleng dahilan ng pagkamatay ni Buddy. Ang ilan pang mga tao na nakakita sa sugat ay nagsabing marahil daw ay naiinggit sa kanya ang taong pumatay sa alaga niyang kabayo. Kaya't muling bumakas ang galit sa kanyang mukha. Mabuti akong tao! Matulungin sa kanila! Kaya wala akong nakikita dahilan para kainggitan nila ako. Bakit ba nila pinatay ang kaawa-awa akong alaga? Wala na si Buddy. Wala siyang kasalanan. Diyos ko, ano kaya pumasok sa isip ng hayop na taong pumatay sa kabayo ko? Napakawala niyang puso. Huwag ko lang makikilala talaga kung sino pumatay sa'yo, Buddy. Dahil patawarin ako ng Diyos. Baka hindi ko alam kung anong magawa ko sa kanya. Huminahon ka lang, Tol. Huwag kang masyado magpadala sa galit mo. May awa ang Diyos. Hindi niya patatakasin ang taong pumatay kay Buddy, maniwala ka. Paano ako hihinahon, ha, Marco? Diyos ko, pinatay ng kung sino man ang kabayo ko nang dahil sa inggit. Katanggap-tanggap ba yun, ha? Sabihin mo, Marco. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kabayo kong si Buddy. Para ko na siyang kapatid eh. Pagkatapos madadatnan ko siya rito na patay na, wala nang buhay. Iniisip ko pa lang na habang pinapatay siya ng hayop na yun, pakiramdam ko, tinatawag niya ang pangalan ko. Humihingi siya ng tulong sa akin. Tol, pero wala ako sa tabi niya. Wala akong nagawa, hindi ko siya natulungan. Patay na ang alaga ko. Anak, hindi pa naman tayo sigurado kung sino talaga ang pumatay at may gawa nito sa kanya. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi ang bigyan na lamang siya ng maayos na libing. Tayo hindi pwede yun. Gagawin rin po niya sa iba ang ginawa niya sa alaga ko. Kaya kailangan mahuli na kagad ang taong yun. Eh sino nga, anak? Sino nga ang gagawa nito? Hindi tayo pwedeng maniwala sa sinasabi lang ng mga tao. Mahalaga pa rin na sigurado tayo sa sinasabi natin. Kaya mabuti pa. At nakita naman na yan ni Kapitan. Ibaon na lang natin siya sa kakauyan. Bigyan natin ng maayos na libing. Wala na tayong magagawa sa kabayo mo, anak. Patayin siya. Siya nga naman, Tol. Tama ang sinabi ng tatay mo. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari kay Buddy. Kaya hindi tayo maaaring magbitaw ng mga salita na para bang may pinagbibintangan tayo. Hindi mo ba nakikita? Maraming nakakarinig sa sinasabi mo. Hindi kasi kayo nawala ng kalagang kabayo eh. Kaya nasasabi niyo yan. Masakit, Tol. Sobrang sakit. Para na rin naman nawala ng kapatid.
Ano ka ba naman, tol? Naiintindihan ko naman kung gaano kasakit ang mga pinagdadaanan mo ngayon. Pero tol, baka mas lalo ka lang mapahamak kung basta ka na lang maniniwala sa mga sinasabi ng mga taong yan. Mas lalo lamang lalaki ang gulo. Kaya tumigil ka na, tol. Huminahon ka lang. Anak, tanggapin na lang natin ang masamang nangyari kay Buddy. Hindi na natin maibabalik pa ang buhay niya. Kahit magwala ka pa, walang mangyayari. Anak, tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya ipaubaya na lamang natin kay Kapitan ang paghahanap sa totoong pumaslang sa kanya. Tila natauhan si Rodel sa mga narinig mula kay Mang Philip na kanyang ama. Masakit man para sa kanya, ang pagkawala ng kanyang alagang kabayo ay wala rin naman siyang magagawa para ibalik pa ang buhay nito. Nagsimula na ring umalis ang mga tao at ang naiwan na lamang ay ang ilang mga kalalakihan na tutulong sa paghukay ng lupa para ibaon ang katawan ni Buddy. Samantalang si Mang Philip naman ay nauna nang umuwi para bantayan ang kanyang inang si Aling Mera. 9 na buwan na ang tiyan ng kanyang ina at hindi pwedeng wala itong kasama. Kaya naman, naiwan na lang silang dalawa ni Marco. Pagkalipas ng ilang oras na pagdudukal ng lupa ay natapos din ang paglilibing kay Buddy. Nanatiling nakatingin si Rodel sa libingan nito habang tahimik na umiiyak. Naramdaman niya ang pagtapik ng kamay ni Marco sa kanyang balikat bilang tanda ng pakikiramay nito sa kanya. Tol, alam kong makakalimutan mo rin ang nangyari kay Buddy. Tatagan mo lang ang loob mo. Hindi talaga siya para sa iyo eh. Marahil ay may bagong dadating na kabayo para sa iyo. Huwag ka lang mainit, tol. Sigurado ko, may plano ang Diyos kaya nangyari to sa iyo. Tol, hindi lang madaling kalimutan ng alaga ko si Buddy. Lalo na't hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit siya pinatay. Hindi ako titigil, Tol, hanggat hindi ko nahahanap ang taong pumatay sa kanya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya to. Tol, palagi ako nasa tabi mo ha. Kaibigan kita eh. Kaya't karamay mo ko sa paghahanap sa tao may gawa nito sa kabayo mo. O paano, Tol? Kailangan ko na munang umalis. Kailangan ko pa kasing balikan ang kabayo ko sa paradahan eh. Ibinilin ko lang yun sa mga kaibigan natin. Sige, Tol, maraming salamat. Sige, iwan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Tol, umuwi ka kagad ha. Huwag na huwag ka magpapaabot ng dilim dito sa gubat. Alam mo naman na maraming mababangis na hayop sa lugar na to. Isang tango ang itinugon ni Rodel sa paalala na yun ni Marco bago niya muling binalingan ang buwaghag na lupang itinabon sa katawan ng kanyang alagang kabayo. Kahapon lang ay masaya pa sila na gumala sa buong kakahuyan para maghanap ng malawak na damuhang pwede niyang pagpastulan dito. Narinig na lamang niya ang papalayong yabag ng paa ng kaibigan bago tuluyang kumalat ang katahimikan sa kanyang paligid. Ngunit maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang malakas na pag-alingaw-ngaw ng halinghing ng isang kabayo. Nagmula yun sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Napaangat siya ng muka at inilinga ang kanyang paningin sa paligid. Muling naulit ang halinghing ng kabayo, mas malakas na parabang humihingi ng tulong. Kaya naman, malalaki ang hakbang ng kanyang paa na sinundan niya kung saan nanggagaling ang tunog. Ilang di pa lang yon sa kanyang kinatatayuan. Umikot siya sa pinanggagalingan ng ingay. Sa likod mismo ng punong madalas niyang pagtalian sa kanyang kabayo, doon nagmumula ang paghuni. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang hindi inaalis ang paningin sa dalawang paa ng kabayong nakalitaw sa likod ng puno. Kulay pulang kabayo ang nakikita niya. Nangihina at habol ang sariling hininga. Napupuluputan ito ng baging sa katawan, pati na sa leeg. Bahagya na ring may sugat ang kabayo
dahil sa ilang beses nitong pagpupumiglas doon. Pati na ang bibig nito, kaya pala halinghing lang ang nagagawa ay dahil may nakagapos doon na matinik na baging. Nagpalinga-linga siya sa paligid para magbakasakaling may ibang tao na nandoon. Ngunit nalamang niyang mag-isa lamang siya sa gubat na yon. Naku, sandali lang ha. Huwag ka mag-aalala. Tutulungan kita. Konting tiis lang. Sandali. Naghanap ng 2 bato si Rodel sa lupa para yon ang gamitin niyang pamputol sa baging. Sakto naman na nakita niyang may matalas na 2 bato sa tabi ng kabayo. Dali-dali niya itong dinampot at doon mismo pinitpit niya ang mga baging. May pagkakataon pa na tinatamaan ng bato ang kanyang kamay, pero tuloy lang siya sa pagliligtas sa kulay pulang kabayo. Tumagal yun ng halos 20 minuto bago niya tuluyang natanggal ang baging. Nagkaroon din siya ng sugat sa kanyang mga kamay na hindi naman niya iniinda ang sakit. Saka niya pinagmasdan ang nakahiga pa ring kabayo sa lupa. At tila kinausap niya ito na para bang si Buddy lang ang kaharap niya. Kaya lang, hindi pa rin siya makapaniwalang may ganung uri ng kabayo. Kakaiba ang kulay at kakaiba rin ang tindigan. Nang tuluyang maalis niya ang mga baging sa katawan ng kabayo, ay tumayo na siya at kinausap muli ito. Hoy, pulang kabayo! Kaya mo bang tumayo, ha? Pasensya ka na, ha? Natagalan ang pagtanggal ko sa baging. Ano ba kasing ginagawa mo sa lugar na to? Naliligaw ka ba, ha? Taga Karatig Rancho ka ba? Halinghing lang ang itinugon nito sa kanyang tanong. Para bang naninibago siyang hindi na si Buddy ang kinakausap niya. Pero umaasa siyang wala sanang may-ari sa kabayo, nang sa ganun ay meron ng pansamantalang papalit sa kabayo niya. Gumalaw ito habang iniluluhod ang unahang paa nito para makatayo ng tuluyan sa lupa. Kaya lang ay bakas pa rin sa mukha ng kabayo na may iniinda talaga itong sakit sa paa at leeg. Nagulat si Rodel sa biglang pagtaas ng unahang paa nito, katulad ng ginagawa sa kanya dati ni Buddy. Saka yumuko na tila ba may gusto itong ipakita sa ulo nito. Ano bang ibig sabihin ng pagyuko mo, ha, kabayo? Dati kasi kapag si Buddy ang gumagawa niyan, iniisip kong may nangangati sa kanyang ulo. Pero syempre iba sa kanya, kaya hindi ko alam kung anong gusto mong sabihin sa akin. Magkakasunod ulit na paghalinghing ang ginawa ng kabayo, kasunod ng pagtaas ng kaliwang paa nito sa unahan. Pagkatapos ay paika-ikang umikot na tila sinasabi nitong kunin ang buhok nito sa ulo. Kaya naman, ginawa niya kung ano ang pagkakaintindi niya sa ibig sabihin ng kulay pulang kabayo. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin ang nakatirintas na buhok nito na tila ba may sumadyang gumawa nun. Parang nagbunot lang siya ng tanim ng halaman dahil agad niyang nakuha ang nakatirintas nitong buhok. Halos kalahating dipa ang haba nun. Pinagmasdan niyang mabuti ang bagay na yon. Ngunit nagulat si Rodel nang kumalat ang liwanag sa kanyang mga kamay. Umulupot ang hawak niyang buhok sa braso niya. Nabitiwan niya ang tila buhay na buhok at bumagsak yun sa lupa. Nanlalaki ang kanyang mga matang titig na titig sa pulang kabayo. Ano yun, ha? Bakit gumalaw ang buhok na kinuha ko sa ulo mo kanina? Teka, anong klaseng nilalang ka ba? Muling humalinghing ang kulay pulang kabayo at tinapak-tapakan ang nakatirintas na buhok sa lupa saka tumingin sa kanya. Kaya naman, napilitan siyang damputin yun na para bang may humihila sa kanyang malakas na puwersa para hawakan yun. Yumuko si Rodel at pinagmasdang mabuti ang mahiwagang buhok na nasa lupa. Saktong pagdampot niya ay tila nagkaroon yun ng buhay na pumulupot muli sa kanyang kanang braso. Kahit na anong pagwaksi at pagwasiwas niya sa ere ay hindi na yun natanggal sa kanyang kamay. Takot na takot siya. Pakiramdam niya ay para itong ahas
na nakapalupot sa kanyang braso. Natatarantang napapatingin siya sa gawi ng kabayong nakatitig lamang sa kanya. Para bang pinag-aaralan din ito ang kanyang galaw. Diyos ko! Ano ba to? Tanggalin mo to, hoy! Pulang kabayo, ano ka ba? Anong ibig sabihin nito? Aray! Tulungan mo akong alisin ang buhok na to sa braso ko! Ano ba to? Nakaramdam si Rodel ng pagbalot ng malakas na liwanag sa buo niyang katawan, habang ang buhok ng kabayo ay nakapalupot pa rin sa kanyang kamao. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi niya talaga matanggal ang bagay na yon sa kanyang kamay. Hindi kumikilos ang kulay pulang kabayo para tulungan siya. Lumitaw ang liwanag sa kanyang kamay at bumalot yon sa katawan ng kabayong nakatayo sa kanyang harapan. Naghilom ang mga sugat nito sa binti at leeg. Umangat ang paa nito sa lupa at lumutang sa ere. Taktong paglapat muli ng mga paa nito sa lupa ay nagsalita ito. Bagamat hindi nito ibinubuka ang bibig, alam niyang may tinig siyang naririnig habang nakatingin siya sa mga mata ng kabayo. Tila ba sa pamamagitan ng kanilang paningin ay nagagawa siya nitong kausapin. Sinabi nitong huwag siyang matakot dahil ang agimat sa kanyang braso ay biyayang nagmula sa kulay pulang kabayo. Ito raw ang gabay ng agimat na ibinigay sa kanya. Isang uri ng kapangyarihang magagamit niya laban sa kampon ng kadiliman na maghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Kailangan din daw paghandaan ni Rodel ang pagsalakay ng isang pangkat ng mga aswang na uubos sa mga ipapanganak pa lamang na sanggol, at kasama raw ang kanyang ina sa mga dapat niyang protektahan. Anak ng teteng, oo. Nasisiraan na ba ako ng ulo? Resulta na ba ito ng labis kong galit kanina? Muling sumagot ang kulay pulang kabayo. Sinabi nitong huwag niyang baliwalain ang mga sinasabi nito dahil darating na ang pagsalakay ng mga aswang na manananggal. Anak nang, ano ba yan? Ano bang aswang ang pinagsasasabi mo, ha? Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Kalokohan yun. Isang malaking kalokohan lang yun. Muling humalinging ang kulay pulang kabayo. Ngunit sa pagkakataong yun ay mas lalo itong lumapit sa kanya. Nalaman ni Rodel na ang kulay pulang kabayo ay ang magsisilbing tagapagbantay niya sa oras na lalaban na siya sa mga aswang. At totoo ang aswang na sinasabi nito. Isang patunay raw na naririnig niya ang sinasabi nito. Indikasyon ng malakas na epekto ng agimat sa kanyang katawan. Itigil mo na nga ang kalokohan mo, pulang kabayo! Ang kulay mo pa nga lang eh. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko eh. Baka nga hindi ka pa nila tanggapin eh. Pagkatapos haharap pa ako sa mga aswang. Kaya kung sino ka man na naglalaro sa isip ko, lumayas ka! Layuan mo ako! Hindi kita kailangan. Kaya kung pwede, bawiin mo na tong agimat ko no sa braso ko. Saka huwag mo madamay-damay ang nanay ko rito, ha. Pagkatapos kitang tulungan eh, bibigyan mo ako ng parang sumpa. Problema lang naman ang hatid dito sa buhay ko eh. Tila nainis sa kanya ang kulay pulang kabayo at sinipa siya nito ng bahagya. Ngunit natumba pa rin siya sa kanyang kinatatayuan at tinitigan siya nito ng masama sa kanyang mga mata. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa mga mata nito. Tila gusto niya nang maniwala sa mga sinasabi ng kulay pulang kabayo. Kung ganun, teka, totoong ikaw ang gabay ng agimat na to? At kaya kita naririnig ay dahil sa buhok na to? Pero teka, bakit ako? Masyado nang magulo ang buhay ko. Huwag mo nang dagdagan, pambihira naman, oo. Hindi ako nararapat sa kapangyarihang to. Iba na lang ang piliin mo. Hindi raw nito dinadagdagan ng kanyang problema, kundi siya raw ang pinili ng agimat dahil sa pagiging mabuti niya sa mga hayop. Nalaman ni Rodel na asbar ang pangalan ng kulay pulang kabayo at masaya raw itong makilala siya. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Ipinaliwanag nito
na ang lahat ng nakikita niyang liwanag, pati na ang kulay ng balat ng kabayo, ay siya lamang daw ang nakakakita. Kaya walang dapat na ipag-alala kung sakaling isasama niya ito sa kanilang bahay. Nang sa ganun, madali para sa pulang kabayo ang mabantayan siya at masigurong ligtas siya sa lahat ng oras. Manganganib daw ang buhay ng bagong tagapangalaga sa agimat. Paano yan? Makakatanggi pa ba ako? Nabanggit mo nang nasa panganib din ang nanay at kapatid ko. Hindi ko lang alam kung anong sasabihin sa akin ni tatay. Natitiyak akong magugulat silang lahat dahil nagkaroon kagad ako ng kabayo na kapalit ng alaga kong si Buddy. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na paghalinghing ng kabayo, kasabay ng pag-angat ng dalawang paa nito sa unahan. Batay sa kilos nito, sinabi ng kabayo na hindi raw tao ang may gawa sa pagkamatay ng kabayo niya. Kagagawan daw ito ng isang aswang na manananggal. Kaya naman, napatayo si Rodel at matagal na napatitig sa mga mata ng kabayo. Magsasalita pa sana si Rodel nang biglang sumulpot sa kanyang likuran ang kaibigan niyang si Marco. Nakaawang ang bibig nitong titig na titig sa anyo ng kabayo. Nag-aalala siyang baka narinig nito ang mga pinag-usapan nila. Oh, Marco! Kanina ka pa ba dyan? Hindi, tol. Kakadating ko lang. Grabe ka, tol. Hanep, ang ganda ng kulay itim mong kabayo, ah. Wow, ang pogi naman. Nakahanap ka kagad ng kapalit ni Buddy, ah. Ha? Kulay itim na kabayo ang tingin mo sa kabayong yan? Oo naman, bakit? Hindi mo ba nakikita ang kulay niya? Grabe, tol. Hindi ako makapaniwalang makakabili na kagad kayo ng bagong kabayo. Nag-aalala pa naman ako sa'yo kanina kasi akala ko nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ni Buddy. Yung pala, bumili ka na kagad ng bago mong kabayo. Tol, nagkakamali ka sa iniisip mo. Anong nagkakamali ang sinasabi mo, Rodel? Magiging sikat ka na naman dahil sa matikas mong kabayo. Yun ang panigurado. Saka lang naalala ni Rodel ang buhok na nakapalupot sa kanyang kamay. Kaya mabilis niya yung itinago sa kanyang likuran. Subalit hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Marco. Uy! Teka sandali lang, tol. Ano yung tinatago mo sa likod mo, ha? Ha? Wala to. Anong wala? Halata naman sa'yo na may tinatago ka sa likod mo, ha? Patingin nga, ano ba yan? Baka naman nabasag na yung kabao mo dahil sinuntok mo mga puno rito. Pambihira ka, ba't ko naman gagawin yun, tol? Hindi pa naman ako nasisiraan ng ulo, no? Kung hindi, ano nga nasa likod mo? Patingin ako, sige na. Kahit anong gawing pag-iiwas ni Rodel, ay nahila na ni Marco ang kanyang braso at nalantad dito ang itinatago niyang buhok ng kabayo. Kaya lang, binitiwan din ito ang kanyang kamay at nagtakang tumingin sa kanya. Siraulo ka talaga, Rodel, eh. Pinakaba mo naman ako, eh. Akala ko, talagang may tinatago ka riyan. Wala naman pala. Tara na nga, ang lakas mo talaga mag-trip. Masaya akong buo pa rin ang kamao mo, tol. Ha? Wala kang nakikitang buhok sa kamay ko, Marco? Pambihira naman, oo. Ano bang buhok ang pinagsasabi mo, Rodel? Ikaw talaga kahit kailan, palagi mo na lang akong pinag-iisip. Tara na nga, kanina ka pang hinihintay ng tatay mo, eh. Sigurado ka? Hindi mo nakikita ang buhok sa palad ko? Ayan, hindi nga natatanggal, eh. Ano to? Ang ibig sabihin, ako lang talaga nakakakita sa buhok na nasa kamay ko. Pambihira. Akala ko niloloko lang ako ni Asbar. Uy, pare. Ano ba binubulong-bulong mo? Anong nangyayari sa'yo? Sino ba kinakausap mo? Malinis ang palad mo. Wala akong nakikitang buhok sa kamay mo. Tara na nga. Bigla ako nag-alala sa'yo, eh. Baka naman namamaligno ka na sa lugar na to. Di kaya nasisiraan ka na ng isip. Ang mabuti pa kaya, ako na magdadala ng kabayo mo sa bahay nyo. Tara na. Bigla tuloy akong pinagtaasan ng balahibo sa katawan, eh. Hindi na pinilit pa ni Rodel na maniwala ang kaibigan sa mga sinasabi niya.
Marahil ay totoo nga ang sinasabi ng kulay pulang kabayo na siya lang talaga ang nakakakita sa buhok na nakapulupot sa kamay niya. Ni hindi nga napapansin ni Marco ang totoong kulay ng kabayong kasama niya. Inilalayan na lamang siya nitong maglakad palabas ng kalsada. Nakita niya ang nakaparada nitong kalesa sa gilid ng daan. Pagdating doon ay yumuko ang kulay pulang kabayo sa kanya. Nagpapahiwatig yun na dito siya sumakay. Sinabi nitong walang sino man ang dapat na makakaalam tungkol sa kakayahan niya at sa agimat. Maya-maya pa ay sumakay na siya sa likod nito. Pagkalipas ng ilang saglit ay narating nila ang bahay ni Mang Philip. Natanaw niya kagad ang matanda habang gulat na gulat ang anyo nito. Hindi na nakapaghintay ang kanyang ama at agad itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Nauna siyang bumaba ng kabayo, kasunod ang kaibigan niyang si Marco. Rodel, anong ginagawa ng kabayong yan dito? Kanino yan? Tay, nakita ko lang po sa gubat kanina. Wala naman po may-ari kaya dinala ko na lang po dito sa atin. Ano ka mo? Walang may-ari? Aba, nasisiraan ka na yata ng ulo, Rodel eh. Pwede bang walang may-ari ang isang magandang kabayong katulad niyan? Hala, sige, isuli mo yan doon sa gubat at baka mamaya ikaw pa ang habulin na may-ari niyan. Wala tayong ibabayad. Tay, kahit tanungin niyo pa po si Marco, wala po talaga nagmamay-ari sa kabayong yan. Isa pa, kung may maghahabol man po, edi ibibigay ko naman sa kanila eh. Ang mahalaga, ngayon may kabayo nang gagamit sa kalesa ko. Kahit papano, mababawasan na po ang lungkot kapag maaalala ko po si Buddy. Anak ng teteng, oo. Hindi mo pwedeng ikatwiran yan kapag nandito na ang totoong may-ari sa kabayong yan. Tay, wag na po natin pagtalunan to. Hindi ko po siya ibabalik dahil sa akin na po ang kabayong yan. Ang totoo nga po eh. Bala ko na kagad siyang gamitin mamaya sa biyahe. Sayang din naman po ang kikitain ko. Abat, talagang ibabandera mo pa sa lahat ng kabayong yan, ha? Pabira ka naman, lalaki ka, oo. Hindi mo ba nakukuha ang ibig ko sabihin, ha, Rodel? Naisip mo ba na baka mamaya yan naman ang patay ng taong may lihim na galit at inggit sa'yo? Pambihira ka talagang tao ka. Pagkatapos iiyak-iyak ka na naman na parang batang inagawa ng laruan. Tay, ako naman po mananagot sa kabayong to eh. Isa pa, nalaman ko po na hindi naman tao ang pumatay sa kabayo kung si Buddy, kundi isang aswang. Anak ng pitong kagaw, oo. Kailan ka pa naniwala sa aswang, ha, Rodel? Marco, sabihin mo nga sa akin, may nangyari ba sa kaibigan mo nang iwan natin siya doon sa gubat? Aba, wala naman po, Mang Philip. Maliban po sa kakaibang kinikilos ni Rodel at sa kabayong kasama namin. Ano ba kayong dalawa? Pinag-iisipan niyo bang nasisiraan ako ng ulo? Anak ng putya naman, oo. Grabe kayo sa akin ah. Parang kabayo lang eh. Nagkakaganyan kayo. Nawala si Buddy, kaya malaking bagay sa akin na may pansamantalang papalit sa kanya. Napapasabunot na lamang sa sariling buhok si Mang Philip nang marinig ang sinabi ni Rodel, habang si Marco naman ay panay ang sulyap sa kabayong nasa tabi niya. Tila nakikinig din ito sa sinasabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay itinaas nito ang unahang bahagi ng paa nito at muli niyang narinig ang boses ng kabayo. Pinipigilan siya nitong makipagtalo sa kanyang ama at kaibigan. Hayaan lang daw niya na magalit ang kanyang ama dahil kailangan niyang magtiis para mailigtas ang kanyang mga magulang. Nararamdaman daw nitong nalalapit na ang paglusob ng mga aswang sa baryo. Aalis din daw si Asbar kapag natapos na ni Rodel sa kanyang misyon. Tila wala nang nagawa si Mang Philip para pigilan pa si Rodel. Ay nako, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Bahala ka nga. Basta, hindi ako madadamay sa kabayong yan, Rodel, ha? Pagbihira, oo. Marami na nga tayong problema eh. Dadagdag pa ang kabayong yan. Bahala ka sa buhay mo. Mabilis na tumalikod sa kanila si Mang Philip, kaya naman si Marco na lang ang naiwang nakatayo sa tabi niya. O paano, Tol? Kailangan ko na rin umalis eh.
ikaw na ang bahalang magpasensya sa mga sinabi ko, ah. Nagsabi lang naman ako ng totoo kay Mang Philip, eh, dahil naninibago ako sa mga kinikilos mo. Para bang may inililihim ka sa akin? Yun lang din kasi ang napapansin ko sa'yo, tol. Biruin mo, saglit lang kitang iniwan sa gubat na yun, pero parang may nagbago na kagad sa'yo. Basta, ang hirap ipaliwanag. Pero alam mo naman palagi kitang sinusuportahan sa lahat ng magiging desisyon mo sa buhay mo, eh. Maraming salamat, tol, ha. Hindi lang talaga mawala sa isip ko kung paanong namatay si Buddy. Kaya naman, sabi ka kung magkaroon muli ng bagong kabayo na kahit papano makalimutan ko ang mga nangyari sa kanya. Pero tol, ha, paalala lang, bilang kaibigan mo, iwasan mo muna magkaroon ng kabayo. Kasi baka mamaya niyan maulit lang yung mga nangyari kay Buddy. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko yung may posibilidad na baka nga may totoong naiinggit sa'yo. Kaya mag-iingat ka, tol. Siya ang dapat na mag-ingat sa akin, tol. Dahil sa oras na malaman ko kung sino talaga ang pumatay sa kabayo ko, umanda siya. Dahil gagawin ko rin sa kanya kung anong ipinalasap niya kay Buddy. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko na baka hindi tao ang gumawa nun sa kanya, kundi isang aswang. Parang malabo naman yatang mangyaring may aswang sa baryo natin, tol. Sa tagal ko na nakatira rito, wala pa akong nababalitaan na may umaataking nilalang dito. O paano? Kailangan ko na talagang umalis. Hindi pa naman ako nakapagpaalam ng maayos kay nanay. Magkita na lamang tayo mamaya sa paradahan ng mga kalesa. Sige, tol. Gusto kong subukang gamitin si Asbar para malaman ko kung pwede na siyang pumasada. Tangulang ang itinugon ni Marco sa sinabing yun ni Rodel. Pagkatapos ay nagmamadali na itong sumakay sa kalesa. Naiwan silang dalawa ni Asbar na tila nakikiramdam sa paligid. O ano? Anong masasabi mo, Asbar? Tama ba tong plano mong pumalit kay Buddy? Hindi kaya magtaka mga kaibigan ko sa pagkakaroon ko ng bagong kabayo? Umalinghing ang kabayo at ginalaw-galaw ang ulo nito sabay tulak sa kanyang likod. Sinabi nitong ang mga tao sa paligid niya ay huwag niyang pagkakatiwalaan dahil ang mga aswang ay may kakayahang mag-anyong pangkaraniwang tao. Kaya sa palagay nito ay tama lamang na ituloy ang pagiging kutsero ni Rodel at magpanggap na parang walang nangyari. Sa ganung paraan ay mahuhuli niya ang totoong pumatay sa kanyang kabayo. Bakit hindi ko naman pagkakatiwalaan ng mga tao nasa paligid ko? Kaibigan ko sila at magulang. Ay naku, tara na nga muna. Magpahinga ka sa ilalim ng puno at iahanda ko naman ang kalesa mo. Muling sinulyapan ni Rodel ang kanyang kamay. Naroon pa rin ang buhok ng kulay pulang kabayo na si Asbar. Totoong siya lang ang nakakakita sa bagay na yon, maging sa totoong kulay ng kabayo niya. Bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagakbang nang mapako ang kanyang paningin sa kanyang ama na nakasilip sa bintana. Kasama nito ang kanyang ina na hinihilot-hilot ang tiyan na tila nagsisimula na yon sumakit. Kanina pa pala siyang pinagmamasdan ng kanyang ama at ina. Kaya naman ay nagkunwari siyang hindi siya apektado sa paraan ng pagkakatitig ng mga ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras na paghahanda niya sa kalesa, ay tagumpay niyang nailagay ang kalesa sa katawan ni Asbar. Papunta sila sa paradahan ng kalesa upang magsimula ng panibagong hanap buhay. Hindi na lamang niya papansinin ang mga sasabihin ng mga kasamang kutsero. Pagdating niya sa establero, ay natanaw niya kagad ang kaibigang si Marco. Tila hinihintay siya nitong dumating. Napako naman ang kanyang paningin sa unahan nito dahil sa mga babaeng nakatitig sa kanya. Nagtataka ang mga tao sa pagkakaroon niya ng kabayo, kaya nagsimula ang bulong-bulungan na hindi naman niya pinansin. Nakakunot ang kanyang noo nang bumaba siya sa kalesa. Agad na lumapit sa kanya si Marco. O tol, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa sila naghihintay sa'yo eh. Sa kalesa mo raw sila sasakay. Ano? Sino sila? Yung mga babaeng yun ba? Aba, bakit naman daw sa akin? Ang mabuti pa kaya,
Sila na lang ang tanongin mo, Rodel. Marami ang nasa unahan ng pila pero ang gusto talaga sa kalesa mo sumakay. Sige na, lapitan mo na. Nilapitan ni Rodel ang 4 na babaeng nakatayo sa unahan ng upuang gawa sa kahoy. Mukhang kanina pa ngang naghihintay ang mga ito sa kanya. Narinig naman niya ang mga bulungan ng kutserong nandoon. Sinabi ng mga ito na swerte raw siya at babae na raw ang naghihintay sa kanya. Sabay tawanan. Pero wala naman daw masama kung siya ang pinili ng mga babae na magatid sa baryong gustong puntahan ng mga ito. Kaya wag daw siyang mag-alala. Kasunod ng pakikiramay ng mga ito sa nangyari sa kanyang kabayo. Saktong paglapit niya sa magandang babae ay nagsalita kagad ito habang titig na titig sa mukha niya. Hindi niya kilala ang mga babae, kaya labis ang pagtataka niya kung bakit siya ang hinahanap ng mga ito. Miss, hinihintay niyo raw ako? Oo, kuya. Ikaw ba si Rodel? Oo, ako nga. Teka, bakit kilala mo ako? May nagrekomenda kasi sa amin Sa kalesa mo raw kami sumakay. Maayos ka raw magpatakbo ng kabayo. Saka, medyo malayo kasi ang pupuntahan naming baryo Ganon? Pero, sino ba nagrekomenda sa akin sa inyo? Nakakahiya naman kasi sa mga ibang kutsero na nandito Mamaya pa kasi ang pila ko Nakakahiya naman kung ako ang mauuna sa kanila, di ba? Pasensya na, pero si Lola Iska nagsabi sa amin na ikaw lang daw ang pumapasada sa baryong pupuntahan namin. Kaya huwag ka na mag-alala dahil kinausap ko na mga kutsero nandito at pumayag naman sila. Ano, si Lola Iska ba kamo? Talaga bang sinabi niya yon? Teka, saan ba dapat ang punta nyo? Sa baryo ng Sampoldo. May mga kasama ako, 4 kami mga babae. Pasensya na, pero mas panatag kasi ang loob namin sa iyo Ganun ba? Nako, tama-tama. Doon kasi ako nakatira Saang banda ba sa baryo ng Sampoldo? Kilala mo ba si Lolo Greg? Ha? Medyo liblib ang baryo namin Kaano-ano niyo ba si Lolo Greg? Lolo ko siya. Magbabakasyon lang kami ng mga kaibigan ko. May hahatid mo ba kami? Oo naman. Nag-aalala lang kasi ako na baka mahirapan kayo sa pagpunta sa bahay ni Lolo Greg. Nasa gitna kasi ng kakahuyan ng bahay ng matandang yun Nako, sanay na ako sa lugar na yon. At totoo, pagkatapos mamatay ni nanay, lumaki ako sa pangangalaga ni Lolo Greg. Ganun ba? O sige, tawagin mo na mga kasama mo, miss, para makaalis na tayo. Marisa ang pangalan ko. Naiilang naman ako sa pagtawag mo sa akin ng miss. Mukha kasing mas bata ka pa sa akin Mukha nga, 18 taong gulang pa lang ako ikaw ba? Sabi ko na nga 22 taong gulang na ako. Bali, 4 na taon pa lang ang agwat natin sa edad, Sige, tatawagin ko na sila, Rodel. Tangulang ang itinugon ni Rodel kay Marisa nang umalis ito at tumalikod sa kanya. Maganda ang babae, maputi, matangkad at may biloy sa tigkabila ang pisngi. Kaya hindi niya masisisi ang mga kalalakihang kutsero na hindi mapatingin sa magandang si Marisa. Mas lalong nagkagulo ang mga kalalakihan nang lumapit sa kanya ang 3 pandalaga. Magaganda rin ang mga ito, lalo na kapag ngumingiti. Batay sa pananamit ng mga ito, parang lumaki ang mga ito sa syudad. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Marisa. Nakangiti ito sa kanya na tila ba nang aakit ang mga mata, habang ang alon-alon nitong buhok ay nililipad ng hangin. Kaya naman, nalalanghap niya ang natural na bango ng dalaga. Hindi pa ba tayo aalis, Rodel? Tulala ka na kasi dyan Saka lang napansin ng binata na nakangiti na rin ang 3 mga dalaga habang nakatingin sa kanya na tila ba nagbubulag-bulagan pa at nagpapapungay rin ng mga mata. Hindi niya alam kung bakit parang hindi siya nagsasawang tumingin sa mga muka ng babaeng nasa harapan niya. Mabilis namang lumapit si Marco na hindi napigilan ang sarili na bumulong sa kanya.
Hoy, grabe ka, tol. Hindi mo naman sinabing marami ka palang kilalang mga babae. At ang gaganda nila. Ipakilala mo naman ako sa isa, oh. Sus, ikaw talaga. Umiral na naman ang pagiging babaero mo. Hindi ko rin kilala ang mga yan. Si Lola Iska nagsabi sa kanilang sa kalesa ko sumakay. Teka, sandali lang. Saan ba raw pupunta ang mga babaeng yan? Tol, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Yung pinakamaganda, apo ni Lolo Greg. Ang pangalan niya ay Marisa. Talaga? Ngayon ko lang nalamang may maganda palang apo si Lolo Greg, ah. Hindi pa ba tayo aalis, Rodel? Magkikwentuhan na lang ba kayo? Oo nga pala, pasensya ka na Marisa. O sige Marco, mauna na ako. Susunod talaga ako sa inyo, Rodel. Delikado kasi ang lugar na yun, eh. Huy, ano ka ba? Hinaan mo naman ang boses mo. Baka mamaya niyan marinig ka nila. Magalit pa sila sa'yo. Saka lang binalingan ni Rodel si Marisa ni naghihintay sa tapat ng kalesa, habang ang tatlo pa nitong mga kasama ay mataman lang na nakatitig sa kanya. Ayos! Sige na! Sumakay na kayo sa kalesa, Marisa. Tamang-tama sa inyo ang upuan ng kalesa ko dahil pang-apatan ng upuan yan. Pero kung hindi naman kayo komportable, pwede pa tayong kumuha ng isa pang kalesa. Nandito naman ang kaibigan ko si Marco eh. Baka kasi mahirapan ang kabayo dahil lubak-lubak ang kalsada papunta sa bahay ni Lolo Greg. Naku, hindi na. Hindi naman kami maarte. Ayos na itong magkakasama kami nang hindi kami magkaiwalay sa pupuntahan namin. Hindi pa naman nila kabisado ang lugar. O ano, tara na Rodel. Hindi na ako makapaghintay na makita ko ang lolo ko. O sige na, sumakay na kayo nang makaalis na tayo. Inalalayan isa-isa ni Rodel ang mga kamay ng apat na dalaga sa pagsampa sa kalesa. Halos lahat ng dalagang nagpapatid sa baryo ay si Rodel ang pinipiling maghatid sa mga ito. Hindi naman maitatanggi na marami na rin ang nakapagsabing gwapo siya at malakas ang dating. Kaya naman talagang hinahabol siya ng mga babae. Hindi na lamang niya pinapansin dahil iba ang gusto niya sa buhay, ang makapag-ipon na muna ng pera bago mag-asawa. Saka masaya siyang tumutulong sa kanyang mga magulang. Masaya rin siyang buhay binata. Walang inaalalang gastusin para sa pamilya, kundi ang iniisip lamang niya ay ang kanyang mga magulang. Likas kay Rodel ang pagiging matulungin, lalo na sa mga hayop. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na kung iibig siya ng isang babae, ay gusto niya ay yung tanggap siya at mapagmahal din sa mga hayop katulad niya. Yun ang nagiging batayan niya sa pagiging mabuting asawa. Habang tumatakbo ang kanyang kabayo, ay bigla namang nagsalita si Marisa. Nakatanaw ito sa labas ng bintana at malungkot na nakatingin sa mga nagtataasang mga puno sa gilid ng daan. Grabe! Ang laki na pala ng pinagbago ng lugar na to, Rodel. Aba, oo naman. Marami na mga bahay na nakatayo sa baryong to. Isa na lang talaga ang hindi nagbabago. Sa susunod na eleksyon pa yata, madudugtungan ng sementadong kalsada. Wala bang gumagalang aswang sa lugar na to? Muntik nang masamid sa sariling laway si Rodel dahil sa tanong na yun ni Marisa. Hindi siya maaaring magkwento kung meron bang aswang na gumagala sa baryo o wala, dahil hindi pa rin naman siya siguradong totoo ngang may aswang sa kanilang lugar. Bukod pa ron, ay ayaw niyang magdulot ng takot sa kanyang mga pasahero ang mga sasabihin niya. Kaya naman, idinaan na lamang niya sa pagngiti upang hindi masamain ng dalaga ang isasagot niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa udahan ng kanilang dinadaan ang kalsada. Biglang nagsalita si Asbar. Sinabi nito na tama lang ang ginawa niyang paglilihim sa mga ito. Walang maaaring makaalam na may aswang na manananggal sa kanilang baryo. Aba, napapangiti ka, Rodel, ah. Kung ganon, wala palang aswang sa baryong to. Mapapanatag na ang kalooban ng mga kasama kong sina Sarah, Magda at Leia. Pasensya na. Para sa akin kasi, mas nakakatakot ang mga taong halangang bituka. Yung mga pangkat na mga taong biglang pumapasok sa bahay para lang pumatay.
o di kaya sa mga taong pumapatay sa mga alagang hayop para lang masabing matapang sila. Grabe naman yun. Uso pa ba yun dito? Naku hindi naman. Sinasabi ko lang na mas nakakatakot ang mga taong ganun ang gawain kaysa sa mga aswang. Kumusta na kaya si Lolo Greg? Buhay pa kaya siya? Abay, sa palagay ko naman buhay pa si Lolo Greg. Wala naman ako nababalitaang tungkol sa kanya eh. Hindi naman kasi lumalabas ng bahay yung matandang yun eh. Siguro isang beses ko pa lang siya nakita na naisakay ko sa kalesa ko. Ganun ba? Kawawa naman pala si Lolo Greg. Tumandang mag-isa. Namatay kasi ang kaisa-isa niyang anak eh. Ako naman ay mas piniling lumayo para makalimutan ko ang pagkamatay ng nanay ko. Brutal siyang pinaslang sa baryong to, ni hindi binigyan ng pagkakataong paglamayan namin ni Lolo Greg. Sinunog nila ang katawan ng nanay ko at isinaboy ang abo sa lupa ni Lolo Greg. Pero ngayong nagbalik na ako, maniningil ako ng pautang. May malaki kasing utang ang taong naging dahilan ng pag-alis ko dito. Ganun ba? Kung ganun, kawawa naman pala nangyari sa nanay mo. Saka, kung pera naman ang inutang sa'yo, sayang naman dapat may interes na. Hindi maipaliwanag ni Rodel ang kabang bumalot sa kanyang dibdib. Tila may ibig sabihin ang bawat bitaw ng mga salita ni Marisa. Parang nababakas niya sa boses nito ang matinding galit. Ngunit kasabay naman ito ay ang pagtataka niya dahil wala naman siyang nababalita ang babaeng sinunog sa lugar nila. Marahil ay biktima rin ang nanay ni Marisa ng mga walang kabuluhang pagpaslang. Muling pumagitna ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa baryo ng San Poldo. Itinigil ni Rodel ang sasakyang kalesa sa tapat ng sirang bahay. Kailangan pa ng mga babae na maglakad papasok sa kakawyan para makarating sa bahay ng matanda. Nahihiya naman siyang mag-alok dito ng tulong para ihatid ang mga ito sa pupuntahan. Kaya't nahabol na lamang niya ng tanaw ang papalayong mga dalaga. Hindi lang niya maiwasan ang hindi magtaka kung paanong ang ganong kagandahan ng mga babae ay mas pipiliing magbakasyon sa isang liblib na baryo ng kanilang probinsya. May bahagi sa puso niya na sana ay muli niyang makita si Marisa. Magaan ang loob niya sa dalaga na para bang nakadikit na sa isip niya ang maganda nitong muka. Idagdag pa ang nararamdaman niyang awa para dito. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang bumalik sa kalesa. Pagsakay niya sa kanyang kabayo ay bigla siyang nagulat sa pagtaas ng unahan ng paa ni Asbar, kasunod ng malakas nitong paghalingin. Kaya naman, nawala ang lahat ng iniisip niya at nabaling ang kanyang atensyon sa nagwawalang kabayo. Sinabi nitong hindi maganda ang pakiramdam nito sa lugar na pinaghatiran sa mga babae. Ho! Ho! Kalma lang, Asbar! Ho! Ano bang ibig mo sabihin? Inilinga ni Rodel ang kanyang paningin sa paligid. Wala naman siyang nakikitang nilalang na maaaring katakutan ni Asbar. Sinabi nito kay Rodel na mabigat ang enerhiyang nararamdaman nito sa kakawyan. Pamilyar daw yun sa pakiramdam ni Asbar. Alam ni Rodel na talagang iniiwasan ang lugar na yon ng mga katulad niyang kotsero. Mabanggit pa lamang ang pangalan ni Greg ay umaatras na ang mga kotsero dahil madalas napapabalitang miyembro ng kulto ang matanda, kaya walang nangangahas na lumapit sa lugar na yon. Hindi naman niya akalain na pati pala ang mga kabayo ay takot din sa bahaging yon ng kalsada. Oo na, Asbar, huwag ka na mag-alala. Saka bakit ka ba natatakot? Nakalimutan mo na bang hawak ko ang agimat? Basta huminahon ka na lang. Pati ako'y kinakabahan tuloy sa'yo eh. Isa pa, kanina ko pa rin nararamdaman ng bigat ng enerhiya sa lugar na to. Hindi naman ako nagulat dahil dati nang kinakatakutan ng lugar na to eh. Kaya lang eh, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa mga dalagang nagpatid sa atin. Sinagot ni Asbar ang pag-aalala ni Rodel dahil hindi raw maganda kung makikialam siya sa buhay ng mga babae kanina, kaya't wala nang nagawa ang binata, kundi ang hinintay na lamang umalma ang loob ni Asbar.
Bago sila umalis sa lugar na yon, ilang minuto ang lumipas ay nagdesisyon si Rodel na wag na munang pumasada ng kalesa. Ipapahinga na muna niya ang kabayo niyang si Esbar. Pinastol niya ito sa malawak na damuhang pag-aari naman ng kanyang amang si Mang Philip. Bago niya ito dinala sa kanilang bahay, itinali na muna niya ang kanyang kabayo sa lilim ng puno, sa labas mismo ng bakuran nila. Pagdating niya sa tapat ng hagdanan, ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kanilang sala. Ngunit pagbungad pa lamang ni Rodel sa pintuan, ay sumalubong na sa kanya ang nagmamadaling si Mang Philip. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at pagkataranta. Nagmamadali itong lumabas ng bahay. Nilampasan siya nito na parabang hindi siya nakikita. May dala itong maliit na bag na naglalaman ng mga lampin na gamit sa panganganak ng kanyang inang si Aling Mera. 9 na buwan na itong buntis at batay sa pagkalito ni Mang Philip. Natitiyak niyang manganganak na ang kanyang ina. O anak, ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo na't manganganak ng nanay mo. Ihanda mo na ang kabayo. Kasunod nito si Aling Mera, dala ng pagkalito ni Mang Philip. Hindi na nito naalalayan ng asawa. Kaya naman, mas lalo rin siyang nataranta dahil kitang-kita niya ang pag-agos ng tubig sa hita ng kanyang ina. Yun din ang palatandaan na magsisimula na nga ang pagsalakay ng mga aswang. Mabango ang amoy ng mga babaeng manganganak para sa mga aswang, kaya't hindi maiwasan ni Rodel ang hindi kabahan. Rodel, alalayan mo nanay mo. Bilisan mo. Bakit ba layo-layo ng iniisip mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Tay, pambihira ka naman po. Paano ko naman po maihahanda ang kalesa kung aalalayan ko po si nanay? Kayo po kaya rito. Bilisan niyo po. Kukunin ko na ang kalesa. Abay, oo nga ano. Lintik na. Hindi ko naisip yun Dalian mo anak. Napapailing na lamang si Aling Mera sa asawa na kahit hawak nito ang sariling bewang ay nagagawa pa rin itong tumawa. Mabilis naman na kinuha ni Mang Philip ang kamay ng kanyang ina para ito ang umalalay dito. Habang siya naman ay malalaki ang hakbang na lumapit sa kinaroroonan ng kanyang kabayo. Malapit pa naman ang dumilim, kaya hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Nanginginig ang kanyang kamay na tinanggal niya ang lubid na nakatali sa puno at hinaplos ang ulo ng alaga niyang kabayo na si Esbar. Pero imbis na makisimpatya sa kanya si Esbar, ay tila natatawa pa ito sa nakikitang pagkakataranta sa kanilang mga kilos. Lumiwanag bigla ang sandatang nakapalupot sa braso ni Rodel, kaya ang ngiting yun ng kabayo ay tila naglaho at nagpalipat-lipat ang tingin kina Rodel at Aling Mera. Sinabi nitong ang pagliwanag ng buhok ng kabayo ay palatandaan ng isang nagbabadyang panganib. Bigla ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib dahil hindi siya nagkamali sa kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay dumating naman ang kaibigan niyang si Marco. Humahangos itong lumapit sa kanya. Tol, ano nangyari? Saan niyo dadali si Aling Mera? Manganganak na si Nanay, Tol. Dadali na muna namin siya sa pinakamalapit na pagamutan. Ganun ba? O sige, iatid ko muna tong pasahero ko at susunod ako sa inyo ron. Sige, Tol, salamat. Mabuti na yung may mga kasama ako sa daan. Bigla kasi akong kinabahan para mapanatag din ang loob ko. Huwag ka mag-alala, Tol. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Dito man lang makabawi ako sa lahat ng atraso ko sa'yo. Kasabay ng pagtalikod ni Marco kay Rodel ay ang pagsigaw naman ng kanyang ama. Nagmamadali ito habang nakaalalay pa rin sa asawa. Hindi naman naalis sa isip niya ang mga sinabi ni Marco sa kanya bago ito tuluyang sumampa sa kalesa at nagmamadaling umalis dahil wala naman siyang naaalalang may atraso ito sa kanya. Rodel ba? Bilisan mo! Opo, nandiyan na po, tay. Mabilis na inianda ni Rodel ang kabayo sa kanyang kalesa, habang si Mang Philip naman ay inalalayan ang asawa na sumampa sa kalesa. Nang handa na ang lahat, ay agad niyang pinatakbo ang kabayo at binagtas ang lubak-lubak na kalsada. Malayo pa naman ang bayan sa kanilang baryo. Kaya naman ay una nilang dinaanan ang magpapaanak
na si Kakang Ignacio. Kaya lang ay ayon sa anak nito ay may pinaanak din daw ito sa kabilang baryo, kaya't kinailangan pa nilang dalhin sa karatig baryo si Aling Mera sa bahay ni Lola Iska. Hanggang sa naabutan na sila ng dilim sa daan, nahihirapan si Rodel na aninawin ang daan. Kahit sinasabi ni Asbar na ito na ang bahala sa kanila, ay hindi pa rin niya maiwasan ang hindi mag-alala. Naramdaman ni Rodel ang pag-iinit ng kanyang sandata sa braso, kasunod ng paglatag ng tali ng kanyang latigo na tila nagbibigay proteksyon sa kanila. Ang nagliliyab na kulay pulang kabayo sa kanyang latigo ay sapat na para hindi basta-bastang makalapit ang mga nilalang na magtatangka sa buhay ng kanyang ina. Mabuti na lang at palaging may nakahandang gasera sa kanilang kalesa, kaya naman nakatulong yun para makita nila ang daan. Ang masaklap pa, alam niyang pagod na si Asbar at hindi pa nila kabisado ang lugar papunta sa bahay ng kumadron ng si Lola Iska. Ang ama niya ang nakakakilala kay Lola Iska. Subalit matagal na panahon na raw nang ito ay bumisita sa matanda. Kung siya naman ang tatanungin, ay bihira lang din niyang maisakay si Lola Iska sa kanyang kalesa. Kaya nga nagtataka siyang inirekomenda siya nito sa mga babae kanina. Diyos ko po, Rodel. Lumalabas na ang dugo sa hita ni Mera. Ano nang gagawin natin? Mukhang dito na siya manganganak. Paano yan, Tay? Tsak na malayo pa po tayo sa bahay ni Lola Iska. Mera, konting tiis na lang asawa ko. Tiisin mo muna ang sakit. Huwag ka munang manganganak. Ngunit hindi na napigilan ni Aling Mera ang hindi mapasigaw sa sobrang pananakit ng tiyan nito, kasabay ng sunod-sunod nitong pag-iri, at sinasabing nararamdaman na nito ang ulo ng bata. Kaya umalalay si Mang Philip habang si Asbar naman ay bahagyang binagala ng pagtakbo. Samantalang si Rodel, habang hindi nakatingin ng kanyang mga magulang, ay panay ang pagwasiwas niya sa hangin nang nagliliyab niyang latigo. At bawat pag-asinta niya ng kanyang sandata ay meron siyang naririnig na pagputok sa itaas na parabang may nasusunog na nilalang. Kasunod ang malalakas na pag-angil ng mga nilalang sa impapawid. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng malakas na paghuni ng isang malaking ibon sa impapawid. Kaya't natigilan sila at nagkatingin ng mag-ama. Kanina pa nila naririnig ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa impapawid na tila ba umiikot lang yun sa kanilang kinaroroonan. Tay, ang mabuti pa po ipagpatuloy ko po ang mabilis na pagpapatakbo sa kalesa, para po kasing may kung anong nilalang nasa taas ng puno Mabuti pa nga, anak. Kanina ko pa naririnig na tila may nasusunog na kung anong bagay sa hangin. Sige po, Tay, kumapit lang po kayo at huwag niyo pong aalisin ang tingin niyo kay nanay. Ito na po! Ha! Ha! Sa muling pagpalo ni Rodel sa likod ni Aspar gamit ang tali, ay biglang umangat ang unahang paa nito. Kasabay ng paghalinghing ng malakas, sinabi nitong ang mga ingay sa itaas ng puno ay dahil sa aswang na manananggal na kanina pang nakasunod sa kanila. Idinagdag pa nito na marami na siyang nalalagas na aswang sa bawat paghagupit niya ng latigo. Kaya naman, halos lahat na ng aswang ay nasa itaas at nakasunod sa kanila. Kung kinakailangan ay wag na raw niyang isipin na makikita ng kanyang ama ang ginagawa niya para maprotektahan ang kanyang ina. Mabuti na raw na naipon ang mga manananggal sa kanilang kinaroroonan nang sa ganun ay wala nang iba pang madamay na buntis. Kaya habang abala ang kanyang ama sa pag-aasikaso sa kanyang ina, ay tumayo siya sa upuan. Sa itaas, tumingin siya at mabilis na sinalubong ng tingin ang mga manananggal sa impapawid. Halos umabot ang mga ito sa 10 manananggal na umaangil ng sabay-sabay. Nagmistulang kulungan ang daan dahil sa madilim na pagtaklob ng mga nakadipan nitong mga pakpak. Isang malakas na paghagupit sa ere ang ginawa niya at kitang-kita niya ang pagpulupot ng kanyang latigo sa leeg ng isang nilalang. Sabay hila niya rito, sa ere pa lang ay nasunog na ito at ang naabo nitong katawan ay sumama sa hangin. Hanggang sa bumalik ulit si Rodel sa kanyang upuan.
muling nirendahan si Asbar sa pagtakbo. Hindi pa rin napapansin ng kanyang mga magulang ang kakaibang nangyayari sa kanyang mga kamay. Sinabi rin ni Asbar na kahit saan magpunta ang mga manananggal ay hahabulin ito ng kanyang sandata. Sunod-sunod ang pagsinga nito na parabang may kinatatakutan. Yun na rin daw ang palatandaan na malapit na ang pinuno ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Isang biglang paghinto ang ginawa nito kasabay ng pagtaas ng unahang paa ni Asbar. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil bigla siyang nakaramdam ng takot sa pinuno ng mga aswang. Tumakbo ka na, Asbar! Ano ba nangyayari sa'yo? Takbo na! Pambihira naman ang kabayo mong yan, anak ko. Aba, ngayon pa nag-alboroto kung kailan nasa panganib na nanay mo. Hindi ko rin alam, Tay. Sa tingin ko po, may mga aswang po sa paligid natin. Ano? Lintik talaga. Mamamatay na lang ako sa pag-aalala sa nanay mo eh. Dumagdag pa yung kabayo mo. Napakabwisit talaga. Ayusin mo ang ilaw mo at baka kaya hindi tumatakbo si Asbar eh. Dahil madilim sa unahan ng daan natin. Inayos ni Rodel ang ilaw ng gasera para tanglawan ang unang bahagi ng kanilang daan. Hindi niya napansin na nagbago na ang tayo nito dahil sa kanilang pagmamadali. Kaya lang, pareho silang natigilang mag-ama nang sumalubong sa kanilang harapan ang lumulutang na nilalang. Sa una ay hindi nila maaninaw ang itsura nito dahil malamlam ang liwanag na nagmumula sa kanilang gasera. Pero nang humuni ito ng malakas na parang sa paniki ay kumislap ang dalawa nitong pangil. Nanlaki ang kanilang mga mata, bukod pa ron ay kitang-kita ni Rodel ang nakalawit na tila laman loob nito sa kalahati ng katawan ng halimaw. Sa kanya naisip na yun pala ang totoong itsura ng pinuno ng mga aswang na manananggal. Tay, Diyos ko po, anong klaseng nilalang yan? Kalahating katawan ng tao at sa paniki ang pakpak. Tay, sumagot ka! Anong klaseng nilalang yan? Ang mga lintik na yan, manananggal yan, anak. Kaya pala hindi umaalis ang kabayo natin sa lugar na to dahil nasa unahan natin ang mga aswang. Banggain mo, Rodel! Banggain mo mga hayop na yan! Murahin mo siya! Ipakita natin hindi tayo natatakot sa kanya! Dalian mo! Sumunod si Rodel sa inutos ng kanyang ama. Isang malakas na paghagupit sa likod ng kabayo ang ginawa niya dahil narinig naman ni Asbar ang sinabi ni Mang Philip at mabilis itong tumakbo. Habang si Aling Mera ay kagat ang labi na hindi inaalis ang tingin sa nilalang na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Tila nanigas ang panga ni Rodel nang makita ang nilalang na patuloy na umaangil sa kanilang harapan. Si Asbar ang unang kumilos. Sinipa nito ang aswang. Saka lang nakagalaw si Rodel. Malakas niyang hinagupit ng kanyang latigo ang manananggal. Pero agad itong nakaiwas sa kanyang ginawang pag-atake. Humuni muna ito ng malakas bago muling lumipad sa impapawid. Kapalit nun ay ang sabay-sabay na pag-atake ng mga aswang sa kanilang kalesa. Nagpagewang-gewang ang kanilang sasakyan habang patuloy na binabangga ng mga ito ang kanilang kalesa. Tumayo si Rodel sa upuan at isa-isang hinagupit ng kanyang latigo ang mga manananggal. Kaya't lumayo ang mga ito sa kanilang kalesa. Isang malakas na paggagupit sa ere ang ginawa ni Rodel. Bumagsak ang dalawang manananggal at nagulat pa si Mang Philip sa nakitang pag-atake ni Rodel sa mga kalaban. Pero dahil sa abala sila sa pakikipagtunggali sa mga aswang, ni hindi na ito nakapagtanong. At tumulong na rin ito sa pag-atake sa mga kalaban habang si Asbar ang bahala sa kanilang daan. Kaya lang, nagulat sila sa muling pagsugod ng pinuno ng mga aswang na manananggal. Nakatitig ito sa nakatayong si Mang Philip. Kaya naman, inakala ni Rodel na aatakihin ng aswang ang kanyang ama. Kaya't mabilis niya itong hinagupit ng latigo. Humarang ang isang manananggal na parang pinoprotektahan nito ang pinuno. Tinamaan ng isang manananggal na bumalandra sa puno at tila may apoy na sumunog dito. Narinig niya ang matinis na boses ng pagsigaw ng pinuno nang makita nitong napatay ni Rodel ang alagad nito. Mabilis ang pagsirit ng takbo ng kabayo sa makipot na daan.
Halos hindi lumapat ang mga paa ni Asbar sa lupa, habang ang mga manananggal ay patuloy na sumusunod sa kanila. Hindi na nila alam kung tama pa ba ang daan na tinatahak nila. Ang mahalaga ay makaalis sila sa lugar na yon. Tuluyan ng hindi natiis ni Aling Mera ang paglabas ng anak. Sa kalagitnaan ng kalsada sa loob ng kalesa, narinig nila ang malakas na pag-iyak ng bagong silang na sanggol. Mas naging agresibo ang mga nilalang sa Impapawid at mas dumami ang mga aswang na manananggal na humahabol sa kanila. Naku po, Diyos ko naman, Panginoon ko! Saan ba nanggagaling ang mga manananggal na to? Parang hindi nauubos. Mag-focus ka lang, anak, sa pagpapatakbo ng kabayo. Dahil baka hindi mo mapansin ang mga sangang nakaharang sa daan. Ako na ang bahala sa nanay mo. Anak nang, ang kalintikan naman talaga, oo. Nakalimutan ko pa ang itak ko. Wala man lang tayo magagamit na sandata laban sa mga aswang na yan. Masakit na ang kamao ko sa pagsuntok sa matigas na mukha ng mga manananggal. Hindi ko akalaing babalik ang mga hayop na yan. Bakit, tay? Dati na bang may aswang sa baryo natin? Akala ko po hindi sila totoo. Saka, parang ang dami po nila, tay. Anong gagawin ko? Basta, sa unahan lang ang tingin mo, anak. Ang kapatid mo ang pakay nila. Mga hayop na yan. Sa oras na makaligtas tayo sa kanila, ako naman ang hahabol sa mga aswang na yan. Dapat maaga pa lang, mapatay na mga yan, bago pa tuluyang makapagparami. Paano niyo po nalaman ng mga manananggalang aswang na yan, tay? Dahil minsan na ako nakapatay ng mga aswang na kagaya niyan. 20 taon nang nakakalipas. Kaya akala ko, naubos ko na ang mga lintik na yan. Mahirap patayin ng mga manananggal. Kailangan mo pang humanap ng maiwagang buhok ng kulay pulang kabayo. Pero nang makita ko ang ginawa mo kanina, Rodel, alam kong ikaw ang nagtataglay ng sandatang yon. At ang kabayong pumalit kay Buddy ay ang kabayong matagal ko nang hinahanap. Diba? Dinadaya niya ang paningin ng mga tao para itago ang totoo niyang itsura. Kaya sa ngayon, masaya akong nagkataon na napunta yan sa'yo. Pinoproteksyonan niya tayo laban sa mga aswang. Hindi ko siya kagad nakilala nung una kong makita si Asbar. Pero sa ngayon, sobra akong nagpapasalamat sa pagbabalik niya. Dahil alam po kasi ni Asbar na muling sasalakay ang mga aswang na manananggal. Teka, tay. Hanggang ngayon po kasi, hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang kulay pulang kabayo at kung bakit sila nabubuhay sa mundo natin. Paano po nagkaroon ng kapangyarihan ng kanyang buhok? Dahil sila ang mga kabayong gabay ng anting-anting ng sarili nilang buhok. Marami akong hindi alam na detalye sa kanila, anak. Dahil ang ama ko nakakaalam nun. Kaya lang, biglang nawala sa pangangalaga ko ang agimat dahil natapos ko na ang misyon. Kaya Rodel, ingatan mo ang agimat na yan. Dahil kaya nitong patayin ng manananggal habang ito ay nasa Impapawid. Maaari ring ituro ng gabay na pulang kabayo ang kinaroroonan ng kalahating katawan ng manananggal. May paniniwalang unahin munang patayin ang kalahating katawan nila para wala nang balikan ang kalahating katawan na nasa Impapawid. At sa pagsapit ng umaga, ang mismong sikat ng araw ang papatay sa kanila. Umalingaw-ngaw muli ang malakas na iyak ng kapatid ni Rodel. Kaya naman, mas lalong nagkagulo sa Impapawid ang mga aswang na manananggal. Saglit na napatigil sa pag-uusap ang mag-ama, mas lalong binilisan ni Asbar ang pagtakbo papasok sa madilim na bahagi ng kakahuyan. At sinabi nito kay Rodel na mas malakas ang puwersa ngayon ng mga aswang, kaya maging handa at bantayan ang sanggol sa kanilang kalesa. Ha! Tay! Kumapit kayo mabuti! Nararamdaman kong muli silang aatake! Ha! Ha! Sa kaubod lakas na pinalo ni Rodel ang likod ng kabayong si Asbar gamit ang lubid. Humalinging ito bilang hudyat ng mabilis nitong pagtakbo. Abot langit ang kabang bumabalot sa buong sistema ng pagkatao ng mag-ama dahil sa pag-aalala nila sa kaligtasan ng sanggol at ni Aling Mera. Naramdaman nila na parang may nilalang sa bubong ng kanilang kalesa, kasunod ng malakas na pag-angin ng aswang. Mas hinigpitan ni Rodel ang pagkakakapit sa kanyang hawak na lubid na parabang dito siya humuhugot ng lakas, habang ang kanyang latigo ay nakasuporta sa kalesa upang hindi makalapit ang mga manananggal sa kinaroroonan ng mag-ina. Ngunit bigla silang natigilan
nang biglang nagsalita ang aswang. Bakas ang matinding galit sa tono ng boses nito. Hindi na kayo makakatakas sa akin! Papatayin ko kayong lahat! Lalo na ang bat mo! Ibigay ko sa akin na sanggol na yan nang hindi na kayo mahirapan! Hayop ka! Umalis ka sa bubong ng kalesa namin! Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon, ako mismo ang papatay sa iyong halimaw ka! Katulad ba ng pagpatay mo sa nanay ko? Ang kapal ng mukha mong paalisin kami! Masyado ka naman yatang nagpapakaama sa batang yan! Pagkatapos mong abandonahin ang una mong pamilya, hindi ba? Tinalikuran mo kami at pinatay mo ang kaawa-awa kong ina. Kaya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ako mismo ang papatay sa iyong hayop ka. Tandaan mo yan! Tay, ano sinasabi ng manananggal niya sa bubong? Anong pamilya sinasabi niya? Huwag kang maniniwala sa kanya, Rodel. Nagsisinungaling siya. Nililito ka lang niya para magtagumpay siya sa binabalak sa kapatid mo. Kaya sige na, hagupitin mo na sila ng latigo. Ikaw at sinungaling. Pinatay mo ang nanay ko para sa pangalawang pamilya mo. Kaya naman, ako mismo ang papatay sa inyong lahat at wala akong ititira. Magbabayad kayo sa buhay na kinuha nyo sa akin. Biglang nalito si Rodel sa kanyang mga narinig tungkol sa kanyang ama. Pero sa lahat, si Aling Mera ang nasaktan at sinabi nitong totoong may naunang babae sa buhay ng kanyang ama. Kaya may posibilidad na ang aswang na nasa bubong ng kanilang kalesa ay kapatid niya. Subalit hindi siya kagad naniwala. Imposibleng magkaroon siya ng kapatid na aswang. Wala akong pinatay, maliban sa aswang. Kaya imposibleng sinabi mong halimaw ka. Bilisan mo, Rodel. Ginagamit ng aswang na yan ang nakaraan ko para magtagumpay siya. Huwag ka maniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ko rin po matatanggap na may kapatid akong aswang, tay. Binibilisan ko na po ang pagpapatakbo sa kabayo. Basta't kumapit po kayo na mabuti ni nanay. At yakapin niyo maigpit ang kapatid ko. Paliliparin ko sa bilis ang kabayo kong to. Ha! 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 Daan-daan lang, anak, ang paggagupit ng latigo sa likod ng kabayo. Malalim ang sugat ni Asbar. Baka manghina siya at maabutan tayo ng mga aswang na umahabol sa atin. Parang hindi sila napapagod lahat at desperadong makuha talaga ang kapatid mo. Hindi na kayo makakatakas sa amin. Ito na ang katapusan ng mga amang walang silbi. Mga inutil! Tumigil ka! Kung totoo ka na kita, hindi ka magiging masamang kagaya mo. Aalamin na muna niya kung bakit kami nagkaiwalay ni Linda. At ikaw, hindi kita anak. Wala akong anak na manananggal. Sige, Rodel, bilisan mo pa! Opo, tay. Protektahan niyo po si nanay. Kailangan matanggal ang pagkakakapit ng mga hayop na yan sa bubong natin. Ha! 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 Napansin ni Rodel na parang binubutas ng manananggal ang bubong ng kalesa. Kaya naman, bigla niyang kinabig sa kabilang direksyon ng daan ang kabayo, habang ang ibang mga manananggal ay nasa himpapawid at patuloy silang sinusundan. Maya-maya pa, naramdaman naman niya ang pagbaba pa ng isang manananggal. Pinagtulungan ng mga ito na butasin ang bubong, kaya mas lalong natatarantang pinalo ulit ni Rodel ang likod ni Asbar. Ni hindi ito dumaing dahil bawat sugat na lumalatay sa katawan ng kabayo ay mabilis na naghihilom. Kaya naman, bigla nitong itinaas ang unahang paa at nahulog ang dalawang manananggal mula sa bubong. Ang galing mo, Asbar! Nahulog ang mga halimaw na yun sa bubong! Ha! Ha! Saan kayo pupunta? Sige, mga kasama! Sirain ang kalesa at patayin ang kabayo! Muling sumirit sa pagtakbo ang kabayo papunta sa kabilang daan ng baryo, habang panay pa rin ang linga nila sa paligid at sa hulihan ng kanilang daan. Kaya't kitang-kita niya ang isang manananggal na muling nakakapit sa huliang kahoy ng kanilang kalesa. Papaakyat na ito para kunin ang kanyang kapatid. Buong tapang naman na magkakasunod na pagsuntok sa mukha ng aswang ang ginawa ni Mang Pilip. At dahil dalawang kamay ang gamit ng manananggal sa pagkahawak sa kahoy, sinalo nito lahat ang malalakas na suntok ng kanyang ama. Kaya't nakabitaw ito at muling umalingaw-ngaw ang ingay ng pagaspas ng pakpak ng aswang. Tay! Nay! Ayos lang po ba kayo dyan sa likod?
Sa unahan ka lang tumingin, anak. Ako nang bahala dito. At baka maaksidente pa tayo. Maraming mga aswang na umahabol sa atin. Dahil mabango sa kanila ang amoy ng sanggol. Lalo na kapag bagong silang. Kaya halos nag-aagawan sila sa pagpatay sa kapatid mo. Kaya't magmadali ka. Lintik talaga ang mga aswang na yan. Tayo pa talaga na tiyempuan. Tay, totoo po bang nagkaroon kayo ng pamilya sa una? Bago kami ni nanay? Paano po kung totoong anak niyo ang pinuno ng mga aswang? At hindi lang ang tungkol sa pagpatay nila sa kapatid ko ang pakay nila. Dahil balak lamang po niyang magiganti sa inyo. Hindi nakasagot si Mang Philip. Habang mabilis ang takbo ng kanilang kalesa, ay napansin niya ang pamilyar na kalesa na nakasunod sa kanila. Agad niyang nakilala ang sasakyan ni Marco. May dala itong itak at sumabay sa kanila sa pagtakbo. Anak nang, mabuti palang sumunod ako sa inyo. Kung hindi, wala kayo gagamitin panlaban sa mga aswang na umaatake sa inyo. Maraming salamat sa pagtulong mo, Tol. Sige Tol, gamitin mo muna ang itak na to. Nakaalalay ako sa inyo. Nandito lang ako sa uliang bahagi ng sasakyan nyo. Mag-iingat kayo, Tol. Mabilis ang kanilang pagpapatakbo ng sasakyan. Ganon din ang kabayo ni Marco. Ibinigay ni Rodel ang itak kay Mang Philip dahil meron na siyang latigo. Habang ang maririnig na ingay ay ang iyak ng sanggol. Tunog ng yabag ng paa ng kabayo at ng malakas na pagaspas ng pakpak sa impapawid. Ipinagpatuloy nila ang pagtakas sa mga aswang habang tinatahak ang madilim na daan na ang tanging tanglaw lang ay ang malamlam na ilaw ng kanilang gasera. Dahil madilim at madalas ang paglingon ni Rodel sa gawin ng kanyang mga magulang at kapatid, hindi niya naiwasan ang pagtama ng kahoy sa kanilang kalesa. Nasira ang taling nakakonekta sa kabayo, kaya't humiwalay ang sasakyan sa katawan ni Asbar. Nahulog at bumagsak sa lupa si Rodel. Pasadsad siyang bumalandra sa malaking puno. Itinukod niya ang kanyang kamay sa lupa habang ang latigo ay mahigpit niyang hawak. Tumigil si Marco at mabilis na bumaba ng kalesa. Inalalayan nito kagad ang mga magulang ni Rodel para ilayo sa bahaging yun. Tuluyan ang hinintay ni Rodel ang pagdating ng 3 manananggal. Ito na lamang ang natitira sa mga aswang dahil napatay na niya ang iba. Tayong dalawa magtos! Ako ngayon ang harapin mo! Isang malakas na pagsipa sa ere ang pinakawalan ni Asbar bilang pagsang-ayon sa mga sinasabi ni Rodel, habang ang kanyang ama naman ay tumabi sa kanya para makipaglaban rin sa mga aswang gamit ang itak. Pagmasdan mo, Philip, ang gagawin ko sa pamilyang pinili mo kumpara sa amin ang nanay ko. Ano ba pinagsasasabi mo? Sino ka ba talaga? Talaga bang binura mo na ako sa buhay mo? Wala kang karapatang tawaging tatay ko. Kaya Philip, makinig ka. Ito na ang araw na pinakahinihintay ko. Ang patayin ng taong pumatay sa nanay ko. Kung ganun, si Linda, siya ang manananggal na napatay ko. 20 taon na ang nakakaraan. Pero ang buong akala ko, iniwan niya ako at inilayukan niya sa akin. Wala akong alam. Maniwala ka. Hindi ko alam na aswang kayo ng nanay mo. Hindi siya aswang nang kayo ay magsama. Naging aswang siya dahil nalaman ng nanay ko na may anak ka na sa babaeng ipinalit mo sa kanya. Kaya mamamatay kayo sa mga kamay ko ngayon din. At wala akong ititira sa inyo dahil sa ginawa mo sa nanay ko. Naging dahilan din yon para magpakamatay ang lolo ko. Huli na, hindi ko na siya naabutang buhay. Bibigyan ko sila ng katarungan sa pamamagitan ng pagkuha sa buhay mo. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Maniwala ka. Wala akong alam sa mga nagawa ko. Huli na para sa paghingi mo ng tawad sa akin dahil hindi mo na may babalik ang buhay ng nanay ko. Tay, anong ibig sabihin nito? Totoo ba sinasabi niya? Totoong anak mo siya? Patawarin mo, Cordel. Alam ni Meran tungkol sa una kong pamilya. Pero ang alam ko talaga ay iniwan lang ako ni Linda. Wala akong alam na may anak ako sa kanya. Itinaas ni Asbar ang unahang paa nito at narinig ni Rodel ang sinabi ni Asbar. Ang babaeng nagsasalita ay ang presensyang nararamdaman nito sa lugar
kung saan nila inihatid ang 4 na dalaga, kaya maaaring isa sa kanila ang kanyang kapatid. Sana nga mali ako. Marisa, ikaw ba yan? Sa biglang pagbabago ng anyo ng aswang, ay tila tama ang pangalang tinawag ni Rodel. Natigilan nito nang magsalita si Rodel, pero hindi naging hadlang yun para hindi umatake ang mga kasama nito. Hindi natinag si Rodel. Hindi rin niya hayaang masaktan ng kanyang mga magulang at kaibigan nang dahil sa paghihiganti ng kanyang kapatid. Umalis si Asbar sa kanyang tabi at hinarap nito ang ibang manananggal na una nang umatake sa kanilang kinaroroonan. Si Rodel ay iniwan na rin ang natitigilang si Mang Philip. Hindi ito makakbang para lumaban. Takot na takot ito na masaktan ng anak. Kinausap niya si Asbar at sinabi nitong dadalhin siya nito sa kinaroroonan ng kalahati ng katawan ng mga aswang. Naunang lumipad sa impapawid ang mga manananggal at inatake ng mga ito ang tumatakbong si Rodel sakay ng kanyang kabayo. Tuluyang naiiwas niya ang mga ito sa kanyang mga magulang. Malalaki ang hakbang ng paa ni Asbar habang ang latigo ay panay ang wasiwas sa ere. Tinamaan niya ang kasama ng kapatid niya at bumagsak yun ng pasadsad sa lupa. Nasunog ang katawan nito at tuluyang naging abo. 2 na lang ang nakikipag-unahan sa kanila sa pagpunta sa kalahating katawan ng mga ito. Ngunit makapangyarihan ang kulay pulang kabayo. Nauna silang dumating sa kinilalagyan ng kalahati ng mga katawan nito. Akma na sanang hahampasin yun ni Rodel ng hawak niyang latigo, ay biglang sumigaw ang kapatid niyang si Marisa. Wag! Ako ang biktima rito! Kaya ako ang dapat na mabuhay! Hindi ate, pareho lamang tayong biktima. Pero hindi ko hahayaang patayin mo ang tatay ko. Totoo ang sinasabi niya. Wala siyang alam sa mga nangyari sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Kaya mo nasasabi ang mga yan. Kayo ang pumatay sa alaga ko si Buddy. Kaya walang dahilan para hindi ko gawin to. Akma na sanang hahampasin ni Rodel ang kalahating katawan ng kanyang kapatid. Bigla naman siyang inatake ng isa pang manananggal na kasama nito. Iniumang nito ang matulis na kamay sa kanyang muka at saktong ilang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Mabilis na humarang ang kanyang kapatid. Bumagsak si Marisa sa lupa at ipinaliwanag ni Asbar na kontra sa manananggal ang kuko ng kapwa nila aswang. Kaya bumundo ng kaba sa dibdib ni Rodel. Maya-maya pa ay dumating na rin si Mang Philip sakay ng kabayo ni Marco. Mabilis na bumaba ang mga ito sa kabayo. Saktong pag-atake muli ng aswang ay tumayo si Rodel at hinampas niya ng latigo ang aswang na umatake kay Marisa. Napuluputan yun sa leeg at kasabay ng paghiklas niya ay nasunog naman ito. Muli niyang binalingan ang manananggal na ngayon ay nasa braso ni Mang Philip. Habol ang sariling hininga nito habang nakatingin sa mukha ni Rodel. Agad siyang lumapit dito at siya ang umalalay kay Marisa. Wala naman akong balak na totohanin ang pagpatay ko sa inyo. Ang gusto ko lang naman, malaman ni tatay na nagkaganito ang buhay ko. Ate, bakit mo yung ginawa? Bakit ka umarang? Pareho lamang tayong anak at walang alam sa nangyari. Patawarin mo ako, Rodel. Pero masaya ako nang makita kita sa sakayan. Alam ko agad na ikaw ang kapatid ko. Anak, Diyos ko, patawarin mo ako sa mga nagawa ko, anak. Bakit naging aswang ka? Bakit kayo nagkaganito? Dahil sa galit, tay. Hindi ako pumatay sa alaga mong kabayo, Rodel. Patay na yon nang dumating kami. At marahil yun ang nakita ng mahiwagang kabayong kasama mong tumulong sa'yo. May naunang pumatay sa kanya. Hindi ako. Tumingin si Marisa sa nakatayong si Marco, kaya't napaatras ito.
Pagkatapos ay bumakas sa mukha ang pag-aalala at pagkabigla. Kung ganon, ikaw, Tol? Ikaw, Marco, pumatay sa kabayo ko! Bakit? Tol, hindi ko naman sinasadya yun eh. Nadala lang ako ng galit at inggit sa'yo. Patawarin mo ako, Tol. Pero pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko. Tol, buhay ng kabayo ko nawala nang dahil sa inggit na sinasabi mo. Ano ba ang kinaiinggit mo sa akin, ha? Hindi naman ako mayaman, ha? Dahil palagi ka na lang maraming pasahero. Pareho naman ang trabaho natin, pero mas malaki pa ang kinikita mo sa akin. Tol, hindi ko inihiling na patawarin mo agad ako dahil alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko. Pero Tol, totoong nagsisisi na ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Patawarin mo ako, Tol. Hindi ako makapaniwalang ikaw na kaibigan ko pa ang papatay sa nag-iisa kong kabayo. Tol, patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Mabuti naman at alam mo. Tol! Marco, huwag mo ako matawag-tawag na Tol. Dahil ang totoong kaibigan, hindi gagawin ang bagay na yun. Makakaalis ka na. Dahil ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Sinungaling ka, traidor! Sige na, umalis ka na. Bago pa man dilim ang paningin ko sa'yong hayop ka. Wala nang nagawa pa si Marco nang ipagtulakan ito ni Rodel. Dahil kahit saan patignan ang ginawang yun ni Marco, ay desisyon ng isang taong walang puso. Hindi matanggap ni Rodel na sa kapatid pa niyang si Marisa malalaman ang pagtatraidor sa kanya ni Marco. Muli niyang binalikan ng kanyang kapatid habang hinahabol ang sariling hininga. Gawin mo na. Ilapat mo na ang latigo sa kalahating katawan ko. Nang hindi ko na maramdaman ang sakit. Sige na, Rodel. Ate, hindi ko kaya. Nakikiusap ako sa'yo. Lumaban ka. Asbar, sabihin mo, may magagawa ka ba para iligtas ang ate ko? Asbar! Malungkot na yumuko si Asbar habang hindi makatingin sa kanya. Si Mang Philip naman ay nagpalipat-lipat ang tingin sa kabayo at kay Rodel. Tila nakikiusap din ito kay Asbar. Tay, alam ni ate ang tungkol sa agimat na papatay sa kanya, Tay. Diyos ko, Marisa. Anak, alam mo mapanganib sa iyo ang agimat ng kapatid mo. Pero sumugod ka pa rin. Kung ganun, binalak mong mamatay sa kamay ng kapatid mo. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin, ha? Para gawin mo to. Tuluyan nang bumalik ang tunay na anyo ni Marisa habang nakahiga ito sa braso ni Mang Philip. Wala nang magagawa ang kahit na anong klaseng malakas na kapangyarihan sa oras na masugatan na ito ng kuko ng kapwa nito aswang. At hindi na nila maililigtas ang kapatid. Maghihintay na lamang sila ng pagsikat ng araw para sa kamatayan nito. Ngunit dahil sa kahilingan ni Marisa kay Rodel, para hindi na ito mahirapan, hinaplos nito ang latigo at unti-unting tinupok ng apoy ang buong katawan ni Marisa kasama ng kalahating katawan nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na pag-iyak ni Rodel at Mang Philip sa pagkawala ni Marisa. Sa braso ko, sa mga kamay ko namatay ang aking anak. Hindi ko man lang siya nayakap. Hindi ko man lang nakuha ang kapatawaran niya. Diyos ko, ang anak ko. Patawarin mo ko, Marisa. Patawarin mo ko, anak. Tay, wala po tayong kasalanan. Hindi po natin alam ang totoong nangyari sa kanya. Ang mahalaga kahit sa kahuli-huli ang sandali po, mas pinili po niyang maging mabuting nilalang para sa atin. Inalalayan ni Rodel na tumayo si Mang Philip. Bagsak ang balikat nitong nakatungo sa lupang iniwanan ng bakas ni Marisa. Naramdaman ni Rodel ang awa para sa kanyang ama. Alam niyang hindi rin ito kagustuhan ang nangyari sa kapatid niya.
dahil walang ama, nahahangaring mapahamak ang sariling anak. Kaya naniniwala siyang hindi man sa ngayon ay darating ang panahon na magkakaroon din sila ng pagkakataong muling magkasama-sama sa panahong wala ng galit sa isa't isa at pagmamahal na lamang ang natitira sa puso nila. Nang pumagitna ang katahimikan sa kanilang tatlo, ay nagpaalam naman sa kanila si Asbar. Malungkot itong umalis dahil hindi raw yun ang inaasahan nitong katapusan ng aswang na nagbalik sa baryo. Hindi ito masayang merong mga nagbuwis ng buhay dahil sa galit at inggit ng isang kaibigan. Kasabay ng pag-alis ni Asbar, ang paglaho ng kanyang agimat na latigo sa kanyang mga kamay. Malungkot man ang katapusan ng buhay ng kanyang kapatid, nakasama naman niya ito sa loob ng kanyang kalesa, habang siya ang tanging kutserong pinili nito. Tapat na ang ilang oras na nagkasama sila upang masabi niyang ang aswang na manananggal ay naging isang mabuti ring nilalang sa ngalan ng pagiging magkapatid nila. Taginawa naman ni Marco kay Rodel, patunay lamang na ang inggit sa kapwa ay walang maibubungang maganda sa buhay ng tao. Makakagawa ka ng kasalanan na habang buhay mo pagsisisihan, dahil ang kapalit nun ay ang pagkawala ng tunay mong mga kaibigan. Sabi nga sa banal na Biblia, sa Pedro Kapitulo 2, versikulo 1, ang pagtalikod sa inggit ay bahagi ng paglago sa pananampalataya, dahil kapag ang pagmamahal sa Diyos ang papairalin, hindi ka magkakasala at makakagawa ng pagkakamali. Sa kasalukuyan ay napatawad ni Rodel ang kaibigan si Marco. Sinubukan itong bayaran ng kabayo bilang pagpapakita ng totoo nitong paghingi ng tawad. Ngunit hindi yun tinanggap ni Rodel, dahil para sa kanya, ang paghingi ng tawad ng kanyang kaibigan ay pagpapakita ng tunay na intensyon nito na nagsisisi na ito sa kanyang ginawang kasalanan. Matapos ang mga pangyayaring ito, ay nagkaroon muli ng kabayo si Rodel sa tulong ng kanyang ama, at magkasama muli sila ng kaibigan si Marco sa pagbiyahe ng mga kalesa nito. Wala ng galit, wala ng inggit, tanging totoong pagkakaibigan ang naiwan na minsang sinira ng inggit, ngunit muli namang binuo ng pagpapatawad at pagmamahal.